Good morning, ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ang ating presidente. Nandiyan pa rin po sa Canada. At sa kanyang press conference, abay ng real talk. Itong si presidente at sa pool si Tatay Digong at ang previous administrations. Kasi, totoo nga naman eh. Matagal na po iyang korupsyon sa gobyerno. Alam na alam nyo yan. Kaya maraming mayaman na politiko dahil po sa korupsyon sa gobyerno. At isa sa pinakamalaki na pinagkukunan nila ng salapi, itong mga flood control scams. Ang ngayon, pinapalabas sa mga DDS, ng mga dilis, si PBBM ang mastermind dito. Sabi ng presidente, kung ako ang mastermind dyan, bakit ko sisirain yung racket ko? Siya nga ang nagbulgar niyan eh. Ang daming administrasyon ang nagdaan. Pero, may ginawa ba ang dating presidente? May ginawa ba si Digong? May ginawa ba si Pinoy? May ginawa ba si Gloria para labanan itong korupsyon na to? Unfortunately, wala. Tapos ngayon, out of convenience, sige, isisi ninyo sa presidente yan. Kasalanan ni PBBM yan. Again, sabi pa ni presidente, again, again, siya ang nagbulgar niyan sa kanyang SONA last year. At after ng revelasyon na yan sa kanyang SONA, isang taon ang lumipas, marami nang nakakulong at marami pang makukulong. At naisalba yung bilyones na pera ng taong bayan na sana ay nanakaw na naman kung hindi binulgar ng presidente yan. Tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM, nakakatawa po kayo. At ito namang ombudsman, nakapagtataka naman, ano nangyari sa ombudsman? Yung tao na isa, posible, sa most guilty dito sa flood control scams, itong si DPWA Secretary Michael Bonoan, gagawing state witness para lang idiin si Romualdez, samantalang yung mga previous hearings ng ICI at hearings dyan sa Senado, hindi niya binabanggit si Romualdez. Wala kang maririnig na may direct participation si Romualdez dito sa mga flood control scams. Tapos ngayon, all of a sudden, Ombudsman Boying Rimulya, anyari? Maniniwala ka sa 18 Marites. Kumbaga parang ipinalit mo yung katotohanan para sa big names na sinasabi. Dahil si Romualdez ay isang big name. Anyway, dito muna tayo sa sinasabi ng presidente. Sapul na sapul ang kampo ni Tatay Diggs dito eh. Isang press conference po ito ha. Tama nga naman eh. Bakit ngayon sasabihin nyo racket ko to? Racket ni PBBM to? Siya na noon niya pa ginawa. Wait lang. Play natin. Done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018. Digong time. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Okay. Having acknowledged it. Sige. Isa-isayin natin yung punto ng presidente dito. Sa mga DDS na nakikinig sa atin, lagi may basher na nandito sa page natin eh, no? Ipagtanggol nyo si Digong. Real talk lang tayo ha, walang bias. Sige. 2017, 2018, wala pa pong pandemya. Sino ang presidente that time? Dito lang tayo sa totoo. Si Digong po ang presidente that time. During that period, inamin mismo ni Digong na talamak po ang korupsyon sa flood control. Inamin mismo ni Digong yan. May video yan. Napanood ko mismo yung video and I think napanood nyo rin. Inamin niya po mismo yan. Si Congressman Andaya, sa kanilang investigasyon, lumabas at yung kinukote ng ating presidente dito, 300 billion pesos yung na-uncover na talamak na korupsyon dyan sa flood control scams. Congressman Andaya, nakita ko nga sa isang press con, magkatabi pa sila ni Rodante Marcoleta. Panahon ni Digong yan ha. Anong nangyari kay Andaya? Natagpo ang tsugi. Natagpo ang
may putok sa ulo. Panahon ni Digong yan, ha? May acknowledgement si Digong, alam niya. Siya ang presidente that time. Anong ginawa niya? May napakulong ba siya na isa na sangkot niya sa flood control scams na yan? Kahit na isa, wala. Bakit walang napakulong si Digong? Kasi takot siyang banggain. Yang mga contractors. Takot siyang banggain. Yang mga contractors. Dalawa po yan, ha? Contractors at contractors. Gaya ng mga diskaya na yan. Billionaires yung mga yan. Trillionaires yung mga yan. Yung mga contractors na yan, trillionaires yung mga yan, campaign donors yung mga yan. Hindi binangga ni Digong yan. Real talk lang tayo, ha, mga DDS, ha. Sige, magpresenta kayo na napakulong ni Digong na sangkot siya sa flood control scams. Wala. Ang punto, alam na ni Digong yan. Ang punto, siya ang presidente that time. Sino pa ang kayang lumaban sa malalaking tao gaya ng mga contractors at contractors? Sino pa? Congressman din, gagaya ni Andaya, definitely hindi kaya ng isang congressman lang nalalabanan ang isang corrupt na grupo, sindikato. Hindi kaya ng congressman yan. Tingnan mo nangyari kay Andaya. Natagpo ang tsugi. Therefore, ang may kakayahan lang na labanan itong talamak na sindikato na to, si Digong. At ang presidente, pero hindi ginawa ni Digong yan. Bakit niya hindi ginawa yan? Siya yung may opportunity dahil alam niya, siya yung nasa kapangyarihan, kaya niyang imbestigahan yan. Kaya niyang ipakulong yung mga dapat ipakulong. Kahit nga hindi tama yung ebidensya, napakukulong niya eh. Dilema, Exhibit A. Diba? Ang punto, kung inaksyonan lang ni Digong during his term, kung inaksyonan niya lang agad yan, hindi na sana tayo humantong sa ganitong sitwasyon na mas marami pang nanakaw sa kaban ng bayan. May bilyones pang nanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Kung yung drum na butas, natapalan mo agad yung butas, sana hindi na nag-leak yan. Alam na ni Digong na butas yung drum during his term. Alam na niya. Pero wala po siyang ginawa. Again, wala po siyang ginawa. Kaya na-real talk siya ng sinasabi ni PBBM dito. Panahon niya yan eh. Tapos, ang masaklap ngayon, ituturo niyo si Marcos ngayon, na si Marcos ang mastermind ngayon, siya nga po yung nagbulgar niyan. Bakit niya ibubulgar yung kanyang sarili? Bakit niya ipapahamak yung kanyang sarili? Kanyang isang araw, nag-uusap kami ng kapitbahay ko, no? Pinag-usapan namin yung involved kaya si Marcos sa korupsyon na yan. Isa sa reasons na napag-usapan, no, bakit pa siya magnanakaw? 'Di ba? Number one, ang main objective, one of the main objectives ng ating presidente, bakit siya bumalik? Para i-redeem yung pangalan ng kanilang angkan. Mayaman ba si PBBM? Definitely napakayaman po niyan. Recently, yung mga cases na-resolba na. Yung mga ari-arian ng kanyang pamilya na-resolba na. Kanila na po. 'Di ba? Ibig sabihin hindi nagtagumpay yung mga kaso laban sa mga properties na yan. Napakayaman ni PBBM. Bakit pa siya kukurot doon sa flood control projects? Napakayaman niya na. Hindi ko sinasabi na kapag mayaman na hindi magnanakaw, ha? Pero makikita mo naman kung nagnanakaw ang presidente, wala yung mga ganyan napakalalaking proyekto. Local government support funds, lahat ng barangay binigyan ng tag 200,000. Mga LGUs, makita mo, walang nagrereklamo na hindi nabibigyan ng ayuda. Napakaraming programa ginagastosan ng gobyerno nang hindi utang sa ibang bansa. Hindi kagaya ni Digong, may pondo na para sa COVID-19 response, nangutang pa, tapos pinatigil pa yung ibang mga proyekto ng gobyerno para mapunta doon yung pondo sa COVID-19 na doble-doble na. Hindi mo na nga in-implement yung project dahil dinivert mo na yung pondo sa flood control response, sa COVID response, tapos nangutang ka pa para din sa COVID response, na doble-doble na yung pondo. Diba? Yun yung punto ko. And yun nga malinaw yung punto ni Presidente Marcos dito eh. Kung racket ko yung flood control scam na yan, bakit ko ibubulgar yung racket ko? Pakinggan pa natin yung sinasabi niya. Find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is
I think I mean you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko na mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin nahiya ba sila, yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kung ano, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Na Okay. meron silang Ganda ng sinabi ng presidente, no? Malalim na. Naka-engraved na yan sa sistema natin, sa attitude natin, yung corruption. Kaya hindi mabilis. Umuunlad naman ang Pilipinas, no? Kahit pa paano, pwede din na yan eh. Pero kung ikukumpara mo sa other countries, nakasabayan natin noon, Singapore for instance, no? Hindi tayo nagkakalayo. Kayo naiwanan tayo kasi tinan mo yun nangyari. Puro kurap yung nasa gobyerno. Hindi naman lahat, pero karamihan po kurap. Tapos yung pinupunto pa nga ng presidente dyan, parang entitled pa itong mga to. Kung sino man tinutukoy niya, I think pertaining to some lawmakers, no? Na parang entitled kami dyan sa kickback na yan, etc. We provided that fund. Di ba? Galing yan sa insertion namin, so we are entitled to kickback. Ilang percent yan? 30%, 20%, or 10%. Nasa sistema na. Nakabaon na sa sistema. And how do we change that system? Constitutional change. Baguhin ang constitution, hindi na pwedeng ganito tayo kalaya. Walang mangyayari sa atin. Ang problema, konting move para palitan ang konstitusyon, galit kayo lahat. Galit tayo lahat. Ayaw na ayaw natin kasi baka maisahan daw tayo. Ayaw natin kasi baka si Presidente Marcos mag-extend ng kanyang termino. And how do we change the system? Polluted po yung sistema. Kurap lahat, even to the lowest position in barangay na i-involve sa korupsyon. Hanggang kailan tayo ganito? 'Di ba? Anyway, dako tayo dito sa kaso ng ombudsman dito sa kay Boying Rimulya. No? Hindi ko rin maintindihan ito no. Paano pong si Bonoan na siya po ang DPWH secretary kung saan nangyari na award yung bilyones na pera dyan sa mga flood control scams, particular po dyan sa Bulacan, magiging state witness. Kapag naging state witness ka po, absuelto ka sa kaso mo. So, paano ma-justify or nasaan yung justification, Boying Rimulya, no? Nasaan yung justification na nagsasabing eligible si Bonoan para maging state witness? Wala nga tayo naririnig eh. Bakit siya na-consider na state witness? Whereas, nung panahon nila Diskaya, investigasyon kay Diskaya, very transparent kayo kung bakit hindi siya nag-qualify as state witness. Diba? Bakit ngayon, all of a sudden, i-anunsyo na lang sa press conference na state witness na siya, samantalang, sa kanila nangyari yung korupsyon. Yung mga ghost flood control projects, malaking chunk na dyan sa Bulacan, in-award sa mga bogus na mga kontraktor na pinirmahan ni Bonoan. May paper trails na magtuturo. Isa si Bonoan sa pinaka-aktibo dyan sa korupsyon na yan, dyan sa DPWH. And all of a sudden, magiging witness po siya. Magiging state witness siya. Mabubura yung kanyang mga kaso. Yun nga ang tanong, nagkaroon ba ng restitution? O pagsasauli sa pera ng bayan? Di ba galit na galit tayo sa panahon nila Diskaya dahil ayaw ni Marcoleta na magsauli ng pera kasi hindi ang kondisyones. And even yung DOJ that time, si Boying Rimulya, sinabi niya kailangan may restitution. O nasaan? Nagsauli ba ng 1 billion pesos itong si Bonoan? Wala tayong nabalitaan na nagsauli yan. Paano natin malalaman kung sincere siya? Na magiging state witness siya kung wala namang restitution, walang pagsasauli sa pera ng bayan. Diba? Ilan natanggap niyan? Billions of pesos po ang natanggap niya.
Mula, si Yusek Bernardo mismo nagsabi ng DPWH that time. Si Lacson mismo yan. Tapos paano magiging state witness pa po yan? Yun ang hindi natin maipaliwanag. Ako mismo, hindi ko siya maipaliwanag bakit ganon. Si Boyeng Rimulya ay part ng gobyerno ni PBBM. Pero ka-coffee, bakit mo inaaway si Boyeng Rimulya? Hindi ko inaaway si Boyeng Rimulya at hindi ko inaaway ang gobyerno. Doon lang po tayo sa totoo. Paano nakalusot yan? Na maging state witness yan. And ang inaasahan natin, magsasalita yan, babanggitin yung pangalan ni Romualdez, samantala sa mga investigasyon ng ICI, sa investigasyon mismo ng Blue Ribbon Committee, walang nakikitang ebidensya na may direct participation si Romualdez dito sa mga scam na yan. Diba? Samantalang si Bonoan, meron. ICI mismo, kaya nga kinasuhan yan eh. Meron mismo. Yung command responsibility pa lang, ikaw yung head of agency, ikaw ang signatory sa lahat ng mga cheque naglalabasan dyan sa mga contractor na yan. Tapos, maabsuelto ka na lang, mabubura na lang yung kaso mo. Unfair po yan. At tinututulan po natin yan. I'm not against the government, I'm against this move of the ombudsman. Na gawing state witness ang tao na supposedly or isa sa mga most guilty sa flood control scams bilang the implementor ng mga projects na yan. Ikaw ka-coffee, anong take mo dyan? I-comment ang iyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Yung nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.